Siyempre kahapon yan, nagtatawagan sila at nagkukwento sila na walang show kasi nga, siyempre, that's the message, hindi tayo makakabaha yung Quirino, saka yung mga iba, mga stranded din. Yan. MJ, nasa ka kahapon? Nasa bahay po. Hindi po talaga makalabas kasi may mga puno din na nakaharang sa daan. Parang na nag-text tumba. ka yata, wala kayong pagkain ng lola mo? Well, yung tubig po, kasi yung tubig ng gripo, brown yung lumalabas. So I had to go out para bumili ng mga mineral. So, okay. Ano ba? Binaha ba kayo? Wala naman po, pero yung Saan ba kayo? Quezon City lang po sa may Commonwealth area. Ah. Pero yung tubig na lumalabas po sa gripo, madumi siya talaga. So, dahil naka-filtered water kami, hindi kami makainom ngayon doon kasi nga parang putik na lang din yung lumalabas doon sa gripo. So, kahit may sakit pa po ako ng konti, lumabas talaga ako to buy water. Kasi, Buti nakarating ka ngayon. Yes po. Yan. Okay, MJ. And also, ikaw, Bubsy, nasa ka naman kahapon? Ano po, nung Tuesday after natin mag-live, may show po ako sa Pasig, sa Hideout. So, ang labas ko doon is 11 p.m. Paglabas ko ng 2 a.m., nasa baha na po yung sasakyan ko. So, kailangan ko nang umalis doon kasi baka tumaas pa po yung tubig. Then, na-stranded ako bandang Lasal. Dahil pauwi po ako ng Quezon City. Sa Lasal, ba't nag-aral ka ba? Hindi po, sa Jose Lasal. Jose Lasal. Yung katabi lang pong school. Then, hindi ako makatawid ng QC, kaya nag-stay po ako sa Timog Circle kasi parang yun yung pinakamataas na hindi... Ikaw lang baba. mag-isa? Mga kasama ko lang po sila Vicky Bello. Mga komedyante din po. Vicky Bello Comedian. Becky Bello po. Becky Bello. Sorry. Nagugulo ako. Becky Bello. Ay, naku, mahirap kausap talaga yung nababahang ganyan. Okay. Tapos, nag-stay po ako doon. Hindi ko akalain na matibay po pala yung sasakyan ko. Kasi tatlong, nabaha. Oo. Bali, parang aabot na sa kotse ko. Pero nag-stay ako sa Timog sa may hotel doon po doon. Tapos nag-stay ka. Hindi, kailan ka tapos umuwi? through the rescue po kayo at salamat kuya at kay Miss Dada sa pag-rescue niyo sa akin. I really appreciate it. Hindi, nakakatuwa naman sa kanya. Nakalutang lang naman siya, di ba? Di ba? Anyway, ko naman, Cindy. Sa bahay lang kasi nakikita ko nga sa social media, sa TV, nanonood ako eh. Maraming lumalangoy, di ba? Nakakaawa, isasakyan nila, stranded sa Sorry, mga lugar. nabanggit mo yung paglangoy. Ma'am, di ba, if you notice, may mga bata pa na naglalaro, may mga bata pa na nag-swimming. Alam niyo ba kung gaano ka-delikado yan? Delikado, baka may butas ng imbornal, saka yung sakit. Yes, yung leptospirosis. Di ba? And then, ano nararamdaman mo pag nakakakita ka ng ganyang kababae natin na nahihirapan? Siyempre, masakit. Nararamdaman mo. Actually, nakakaiyak eh, yung makita mo lang sila. So, ako sa sarili ko, ayaw mong ma-experience yun. Kaya nagstay lang talaga ako sa house. Yung mama ko tawag ng tawag sa akin. Sabi niya nga, buti wala kayong live. Kasi baka ma-stranded ka din sa isang lugar na hindi ka makaalis. Yun yung nakakatakot kasi. Pero, yun, sana okay lahat. Sana maging ligtas na lahat ngayon, lalo na palabas na yung bagyo. Pero, kakaawa talaga, Will. Nandito naman tayo. Si Fatima naman, ikaw naman. Ako po, Will, nasa bahay lang din po, nanonood ng balita, ng news. Tsaka din, same kay Ate Cindy, tumatawag din si Mother kasi alalang-alala since si Mama nasa probinsya po. So, hindi niya din alam yung status na ako dito sa Manila. So, yun po, nanonood din ng balita. And sobrang nakakasad din po talaga yung nangyayari. Pero that's the point na parang nakita mo talaga yung bayanihan spirit ng mga Pinoy na talagang kahit naghihirap yung talagang tinutulungan. Kaya saludo din ka po kami sa lahat ng mga volunteers, sa lahat po talaga ng mga tumutulong, mga rescuers. Saludo po kami sa inyong lahat. Ikaw naman, Ana. Ako, nasa bahay lang din ako, Will. Nakita ko yung mga... Ako personally, may mga kakilala ko na talagang lumusob sila sa baha, no? So, parang from that, na-realize ko, grabe yung pinagdadaanan ng mga kapwa Pilipino natin na hindi biro, no? Pero, alam mo, makikita mo doon sa mga posts sa Facebook, hindi ko alam, pero meron pa rin silang ngiti sa nila, sa mukha nila na parang yun yung sumisimbolo na laging may pag-asa sa buhay. Kahit may mga ganitong sakuna, ganitong mga pangyayaring hindi maganda, parang lagi pa rin may hope. Alam mo yun, hindi nauubusan yung mga kapatid natin ng pag-asa sa buhay. And pasasaan ba at lilipas din yan kasi lahat naman ng bagay may katapusan. Ang mga pangyayaring hindi maganda natatapos din yan. And of course, pagtutulungan ng bawat isa. Pero alam mo, dapat ito'y maging silbing aral sa atin.
ilang beses na po, alam niyo naman, pagdating na po ng mga itong July, going hanggang end of the year, di ba, Ma'am Alice? Ito na yung kalamidad na lagi tayong tinatamaan eh. Sana, ito yung maging Ma'am Menchie, sorry. Ito yung maging aral sa atin. Nakakalungkot kasi, minsan sinasabihan na kayo ng mga leaders nyo. Kahandaan. Di ba, ma'am, na Kahandaan. malis na kayo. Mas importante ang buhay kasi mga gamit nyo sa bahay.